Kaibigan, alam niyo ba kung ano ang katotohanan ayon sa Biblia? Meron nga ba talagang tinatawag na absolute truth? O yung katotohanan na kung saan totoo para sa lahat ng mga tao, sa bawat lugar, at sa bawat panahon o sitwasyon? Nakakalungkot man isipin pero dumadami ang mga taong inaakala na ang katotohanan ay nakabase lamang sa paniniwala nila. Para sa mga taong ito, ang katotohanan ay nagbabago depende sa kanilang sitwasyon, panahon at kultura. Naniniwala sila na ang bawat tao ay may sariling katotohanan. Pwedeng ang katotohanan sa iyo ay hindi katotohanan sa akin. Para sa iba, ang paniniwala ng lahat ng tao ay pantay-pantay, kung kaya ang katotohanan ay pwedeng magbago. Pero, totoo nga bang walang absolute truth? Totoo nga bang ang katotohanan, kahit bago-baguhin pa natin ito, ay mananatili pa din katotohanan? Totoo nga bang ang katotohanan ay nakabase lamang sa opinyon at personal na nararamdaman ng isang tao? Yan po ang ating tatalakayin ngayon sa episode na ito. Samahan niyo po kami tuklasin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katotohanan. Ayon sa isang survey, 64% ng mga tao ay naniniwala na walang absolute truth. Para sa kanila, ang katotohanan ay pwede magbago depende sa sitwasyon ng isang tao. At hindi lang yan. Kung ang mga kabataan ang tatanungin, 83% sa kanila ay naniniwala na walang absolute truth. Nakakalungkot pero ang katotohanan ay tinuturing na ngayon bilang isang bagay na nararamdaman imbis na isang bagay na natututunan at di nagbabago. Kaya nga, kung tatanungin mo ang iba, naniniwala sila na walang anumang reliyon ang may hawak ng lahat ng katotohanan. Para sa kanila, ang bawat reliyon ay pare-pareho lamang. Ngunit nagkakaiba lamang sa pagpapahayag ng parehong espiritual na mensahe. Kaya di na dapat magtaka kung may mga taong nagsasabing mahal nila ang Panginoon at hindi importante kung paano mo siya sasambahin. Pipiliin lamang nila kung ano yung turong katanggap-tanggap sa kanila at ibabaliwala ang iba. Ang paniniwalang walang absolute truth ay mali. May mga katotohanan na laging totoo kahit saan ka man sa mundo. Ang 2 plus 2 ay 4, kahit sino pang iyong tatanungin. Ang law of gravity ay isang absolute truth kahit saan ka man dumako sa mundo. At heto pa mga kaibigan, naranasan niyo na bang maglakbay sa dagat na gamit ang isang kompas? Ang kompas na ito ay laging nakaturo sa norte. Kahit anong ikot mo sa kompas, ituturo nito ang true north. Iyan ay isang halimbawa na isang absolute truth. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Ang kompas ba ay susundin mo o gagawa ka ng sarili mong bersyon ng katotohanan? Ang kompas ay hindi magbabase sa iyong nararamdaman. Hindi ito magbabase sa iyong sitwasyon o paniniwala. Ang true north ay true north, kahit ano pa man ang nais mong paniwalaan. Kung ganun, dito pa lamang ay makikita na natin na may absolute truth. 2,000 taon nang nakakaraan, nagtanong si Pontius Pilato ng isang napaka-importanting tanong kay Yahshua o Jesucristo. Sa John 18 verse 38, mababasa natin ang tanong ni Pilato. Ano ba ang katotohanan? Sa pagsagot natin sa tanong na ito, gagamitin natin ang spiritual na kompas sa buhay at iyan ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Dito natin makikita ang lahat ng katotohanan na gagabay sa ating paglalakbay habang tayo ay nabubuhay. Sa araw na ito, nais namin pamahagi sa inyo ang 7 punto na sinasabi ng Biblia tungkol sa katotohanan. Unang punto, ang buong mundo ay nilinlang ni Satanas. Kaibigan, di ka ba nagtataka na sa mundo natin ngayon, ang daming mga reliyon at paniniwala? Hindi lamang yan, kahit sa mundo ng Kristyanismo, makikita natin ang libo-libong sekta at grupo ng simbahan. Bakit ang daming mga iba't ibang paniniwala ang makikita natin at hindi lang yan? Bawat isa ay nagsasabing sila ang may hawak ng katotohanan. Bakit? Heto ang sagot. Revelation 12 verse 9. Tinapon ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya o nanlinlang sa buong sanlibutan. Itanapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Makikita natin sa bersikulong ito na hindi lamang maliit na porsyento ng mundo ang nalinlang ni Satanas, kundi ang buong mundo. At dagdag
Pahayag pa ni Apostol Juan sa 1 John 5 verse 19. Alam nating tayo sa Diyos kahit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Kaya di na tayo dapat magtaka kung bakit ang daming iba't ibang bersyon ng katotohanan na maririnig mo. Hindi lamang yan. Makikita natin sa ating paligid kung paano karamihan ay nagsisinungaling. Maririnig natin ang mga kasinungalingang ito sa mga balita, sa mga dalubhasa, sa mga politiko, at kahit na sa mga leader ng mga simbahan. Hindi maikakaila na hindi lamang sa Pilipinas, Japan, India, China, North Korea, Russia o United States, kundi sa buong mundo, makikita natin ang mapanlinlang na impluwensya ni Satanas. Pangalawang punto, ang katotohanan ay kailangang ipakita ng Diyos. Napansin mo ba, kaibigan, na bilang tao, kaya natin tuklasin ang iba't ibang bagay dito sa mundo sa pamamagitan ng siyensya? Meron tayong mga makabagong kagamitan at paraan upang maintindihan natin ang ating kapaligiran. Ngunit, kahit gaano pa kamoderno ang ating mga kagamitan at teknolohiya, hindi nito kayang tuklasin ang mga espiritual na katotohanan. Hindi kayang ibigay ng siyensya ang dahilan kung bakit tayo nandito. Hindi nito kayang ipaliwanag kung saan tayo galing at saan tayo patungo. Hindi nito kayang sabihin sa atin ang tunay na kahulugan ng ating buhay. Ang mga katotohanan ito ay kailangang ipakita at ipahayag mula sa Panginoon. Itong klaseng katotohanan ay hindi pwedeng manggaling kung saan-saan lang. Sa halip, ito ay dapat manggaling mismo sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Ikatlong punto, ang Panginoon ay ang Diyos ng katotohanan. Basahin natin ang Deuteronomy 32 verse 4. Siya ang pato na kanlungan, matuwid ang lahat ng gawa niya, at mapagkakatiwalaan ang lahat ng kanyang pamamaraan. Siya ay Diyos ng katotohanan, at hindi nagkakasala. Makatarungan siya at maaasahan. At bilang isang Diyos ng katotohanan, hindi siya maaring magsinungaling. Mababasa natin sa Titus 1 verse 2. Bago palikhain ng sanlibutan, ang buhay na ito ay pinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Hindi lamang iyon, imposible na magsinungaling ang Diyos. Hebrews 6 verse 18 ay nagsabi, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Kaya kung mayroong salungat sa sinabi ng tao at sinabi ng Diyos, alam natin kung sino ang dapat paniwalaan. Pababasa natin sa Romans 3 verse 4. Tunay, hayaan ang Diyos na totoo, ngunit bawat tao ay sinungaling. Ikaapat na punto, si Yahshua ang kumakatawan sa katotohanan. Ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Yahshua o mas kilala sa Hesukristo ang siyang simbolo ng katotohanan. Marami ang sasabi na sila ang may hawak ng katotohanan o sila ang katotohanan. Ngunit ang Biblia ay malinaw na nagsabi kung sino talaga ang katotohanan. Mababasa natin sa John 1 verse 14, isang bersikulong tumatalakay sa buhay ni Yahshua. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Walang duda, si Yahshua ay puspos o puno ng katotohanan. Hindi lang yan, mababasa natin sa John 14 verse 6. Sumagot si Yahshua o Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Napansin mo ba, kaibigan? Hindi sinabi ng Yahshua na siya isa sa mga katotohanan. Pagkos sinabi niya, siya ang katotohanan at wala nang iba. Kaya mababasa natin sa Acts 4 verse 12 na kay Yahshua lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ikalimang punto, ang orihinal na Biblia ay ang salita ng Diyos. Kung nais mo mahanap ang tunay na katotohanan, dapat tama rin ang lugar na kung saan mo ito hahanapin. Para sa atin na tagasunod ng Diyos, alam natin kung saan matutuklasan ang katotohanan. At ito ay walang iba kundi ang Biblia.
Pansinin ang mga talatang ito na mababasa sa John 17 verse 17. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Walang bahid na pagdududa. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos at iyon ang katotohanan. Dagdag pa sa 2 Timothy 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasian ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Kung ganun, gusto mo magturo ng katotohanan? Sa Biblia ka bumase at hindi sa turo ng mga tao na pabago-bago, hindi sigurado at hindi totoo sa lahat ng panahon. Pababasa din natin sa 1 Thessalonians 2 verse 13. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipinangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Ang Biblia ay hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Hindi ito basta-basta gawa ng tao, ito ay gawa ng Diyos. Higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay hindi maaaring ipawalang bisa, ayon sa John 10 verse 35. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay kailanman hindi masisira, datapwat ito ay mananatiling katotohanan sa walang katapusan. Ika-6 na punto, si Satanas ay galit sa katotohanan. Ang kabaliktaran ng katotohanan ay kasinungalingan, at ang perpektong simbolo ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. Mababasa natin sa John 8 verse 44. Ang diablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Nakikita niyo na ba kung ano si Satanas? Hindi lang walang katotohanan sa buhay niya, kundi tinawag pa siyang ama ng kasinungalingan. At hindi lamang yun, mga kaibigan. Sino man ang pumanig kay Satanas ay mabubuhay din sa kasinungalingan. Nagsabi ang Romans 1 verse 25, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakilanman. Kaibigan, huwag na huwag mong ipagpapalit ang katotohanan para sa kasinungalingan, kung ayaw mong gawing ama si Satanas. 7 punto, nais ni Yahweh na ang lahat ay magkaroon ng kaalaman sa katotohanan. Mababasa natin sa 1 Timothy 2 verse 4. Ibig ng Panginoon ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Nalulungkot ang ating Panginoon sa tuwing naniniwala tayo sa mga kasinungalingan at nalilinlang tayo ng ating kaaway. Parte ng kagustuhan at layunin ng Panginoon ay tayong lahat ay makaalam sa tunay na katotohanan na aayon sa Biblia. Ang problema, naisin man ni Yahweh na tayo ay turuan ng katotohanan, hindi lahat ay magpapasailalim sa kanyang turo at mas nanaisin pa nila na maninlang sila kaysa sa mamuhay sa ilalim ng katotohanan. O, nais ni Yahweh na malaman natin ang katotohanan. Ngunit, hindi niya tayo pipilitin na tanggapin ito. Ang desisyon ay nasa atin pa rin. At pinapanalangin ko na lahat tayo ay gagawin ang tamang desisyon. Ating natutunan ngayong araw ng katotohanan ay hindi pa bago-bago. Hindi ito binabase sa kung ano ang iyong paniniwala. Hindi ito nakasalalay sa ano ang iyong nalalaman, kung saan ka nagmula, kung anong panahon ka namuhay, o ano man ang iyong sitwasyon. Ang katotohanan ay nakabase sa Biblia. Pilitin mong baguhin at sirain sa Satanas ang katotohanan, hindi siya kailanman mananaig. Ang katotohanan na nire-representa ni Yahshua o Hesus Kristo ay laging magtatagumpay at hindi magbabago kailanman. Yun lamang po, kaibigan. Ninais ko na sana may natutunan kayo ngayon mula sa aming programa na magbabago ng iyong pananaw tungkol sa katotohanan. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths TV na nagsasabing lagi kayong matuto at lumago sa katotohanan ng Diyos.